Mag-ingat kayo sa daan. Nanggaling sa langit ang Immortals. Ligtas na ang nayo ng Chen. Sumunod kayo sa akin. Hindi na natin mahanap si Duoduo. Masyadong sakitin ang bata. Hindi sapat ang lakas para protektahan sila. Iwan mo na ang dakilang kaligtasan. Bitiwan mo na siya. Walang mga immortals sa mundong ito. Galit na galit si Tudigong. Pinahamak niyo ang buong nayon. Bakit naging malalaking daga ang mga immortals na yon? Hindi sila immortals. Mga manlulokong demonyo sila. Pumasok ka sa loob ng bahay at magtago. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Nasisipsip ang dugo ng demonyong dilaw na fox. Tumaas ang lakas ng master ng 10%. Nakamit ang paunang epekto ng pagpapatatag ng katawan. Kaya talagang kumuha ng lakas ng demonyo ang itim na itak na ito. Nandito na sila. Chen mo, buksan mo ang pinto. Mapagpatawad si Tudigong. Ibigay mo lang ang anak mo. At hindi na namin pag-uusapan ang kasalanan mo. Tanda. Saan ka nakakita ng Diyos na kumakain ng buhay na tao? Na-detect ang pagsanib ng masamang espiritu. Ang biktima ay naging unang antas ng zombie. Mahihiyang bahagi sa likod ng leeg. Hindi pa rin kayo titigil kahit ganoon. Kaya ipapadala ko kayong lahat sa hukay. Patayin mo sila, lahat sila ay kakilala mo. Titignan ko kung ilan ang kaya mong patayin. Sige, lumapit kayo. Kahit gaano pa karaming demonyo at multo yan. Lahat kayo ay tatadtarin ko. Kagatin niyo at durugin ang mga buto niya. Sige pa, patayin niyo siya. Mabilis na sumisipsip ng napakaraming masamang enerhiya. Tumaas ang lakas ng master ng 30%. Lumalakas ang katawan ng 20%. Nakamit ang pasibong kakayahan. Pakiramdam ng talim. Ikaw, hindi ka karaniwang tao. Paano magkakaroon ng ganitong halimaw na lakas ang isang tao? Ikaw naman ngayon. Demonyo. Darating na rito si Tudigong. Katapusan mo na. Tatay, puno ng mga halimaw sa labas. Iyong matandang demonyo. Ginawa niyang mga zombie ang buong nayon. Magtago ka sa ilalim ng kama. Kahit ano pa ang marinig mo, huwag kang gagawa ng ingay. Babala, masyadong marami ang kalaban ngayon. Iminumungkahi sa master na maghanap ng daan para makatakas. Kung tatakbo ako, paano na ang anak ko? Basta mapatay ko ang lahat ng bagay na ito, matatapos din to.
Ang kasalukuyang lakas ng Master ay triple ng sa karaniwang tao. Ngunit mabilis maubos ang lakas. Nalampasan ang limitasyon pagkatapos sumipsip ng higit sa 100 masamang enerhiya. Tumaas ang lakas ng 50%. Nakamit ang pasibong kakayahan, pagbabalik ng lakas mula sa dugo. Bawat demonyong mapapatay ay nagbabalik ng kaunting lakas ng katawan. Ngayong araw, ubusin ko kayong lahat. Mahal na Tudigong, ang taong ito ang sumira sa inyong alay. Mataas na antas ng panganib. Na-detect ang Foundation Establishment Stage na demonyo sa Templo ng Diyos ng Bundok. Kopyang katawan ni Tudigong mula sa Templo ng Diyos ng Bundok. Ang lakas ay mas higit kaysa sa kasalukuyang Master. Iminumungkahi na tumakas kagad. Pinatay mo ang aking mga tagasunod. Sinira mo ang aking templo. Buhay mo ang ibabayad mo rito. Kumapit ka ng mahigpit, Xiaohe. Dukhang taong lupa. Saan ka pa makakatakas? Tatay, hanggang kailan pa tayo tatakbo? Akyat tayo sa kabundukan. Nasa na yon ang pinagmulan ng matandang demonyong yan? Masyadong malalim ang kagubatan. Nakita ko na ang punong to kanina lang. Magpahinga muna tayo, may hindi maganda sa gubat na to. Naliligaw tayo sa ilusyon. Sinarado ng matandang yan ang buong bundok. Pumapasok ka sa bundok ko. Ang buhay at kamatayan mo ay wala na sa kamay mo. Magpakita ka ng totoong anyo kung matapang ka. Ginagamitan mo pa ako ng mga murang palabas na to. Akala mo ba kinatatakutan ka? Sinusuri ang lohika ng pormasyon. Natukoy ang 7 pangunahing punto ng ilusyon. Nakaaktibo na ang pagmamarka. Mawasak ka na. Hambog na mortal. Paano mo mababasag ang aking mystical soul trapping formation? Umalis ka riyan. Babala. Natukoy ang banal na espiritu ni Tudigong na nakatira sa katawan. Kinakain niya ang laman at dugo ng inosente. Pinapantay ang kakayahan ng host. Tumatawa pa ang nilalang na yan. Lalapain mo ang laman ko. Baka mabali lang ang mga ngipin mo. Ganap nang nasira ang pormasyon ng ilusyon. Kinuha ang natitirang banal na espiritu. Nakuha ng host ang bagong kakayahan. Kagitingan ng illusory ay hindi kumpleto.
Natukoy ang demonyo sa Mid-Foundation establishment. Sinira mo ang clone ko. Kaya ang kaluluwa mo ang gagamitin kong kapalit. Kahirapan, 3 pulgada sa kaliwang bahagi ng tiyan. Diyan nakatago ang Demon Core. Basta may kahinaan ka, mapapatay kita. Ang langgam ay mananatiling langgam. Gagamit ka ng sirang kutsilyo para labanan ako. Apat na porsyento na lang ang buhay ng host. Ang kakayahang blood restoration ay kinukuha ang potensyal ng host. Iligtas mo ako. Tumingin ka, langgam. Sa harap mismong mga mata mo. Dudurugin ko ng paunti-unti ang kaluluwa ng anak mo. Buhong na demonyo. Katapusan mo na. Babala, napakahina na ng vital signs ng host. Pinapagana ang Ultimate God Slayer plan. Bumabaligtad ang daloy ng Demon Force. Nababaliw ka na ba? Pilit mong pinalalakas at kinukuha ang Demon Core ko. Papasabugin mo lang ang sarili mong katawan. Mamatay man ako, walang pakialam. Basta mauuna ka muna sa akin sa hukay. Inaabsorb ang buong determinasyon ng host. Nagbago ang anyo ng Butcher Blade. Nakaaktibo na ang Absolute Defense Piercing. Nakatutok ang target sa Demon Core. Demonyong nilalang. Mamatay ka na. Napatay ang Mid-Foundation Establishment 2 Digong. Nakuha ang gantimpala. Kumpletong kakayahan, Eye of Truth. Rune, Ground Shrinking Skill. Tumaas ang kultibasyon sa peak key refining stage. Tatay, maayos lang po ba kayo? Pinakaban niyo po ako. Hindi pa to tapos. Ang mga demonyo sa mundong to, hindi pa ganap na nauubos. Lapastangang mamamayan. Pumayag kang paslangin ang opisyal na tudigong ng korte. Idadamay mo ang buong nayon ng Chen. Hindi na mapapatawad ang kasalanan mo. Lapastangang mamamayan. Nangahas kang labanan ang mga sundalo ng langit. Walang matitirang buhay. Kahit sino ka pa. Kung haharangan mo ang daan ko. Huwag mo akong sisihin kung maging kejam ako. Natukoy ang mababang antas ng puppetry technique.
Gawa-gawa lang pala ang mga kawal mula sa beans. Nasa 10 milya ang layo ng totoong kumokontrol. Walang makukuhang bentaha sa pagpaslang sa mga papet na to. Mga manika lang pala kayo. Wala man lang akong ganang patayin kayo. Naku, masama to. Malamang ay nabagabag ang kaluluwa niya sa masamang hangin ng tudigong. Naapektuhan ang espiritu niya. Xiao He, kumapit ka lang. Dadalhin ka ng ama sa bayan para magpagamot. May mali sa bayan ng King He. Para magkaroon ng ganitong kakila-kilabot na tanawin, mas malakas pa sa tudigong ang nakatago sa loob. Hindi pwedeng sumugod ng basta-basta. Pero hindi na pwedeng ipagpaliban ang lagay ni Xiao He. Gusto ko sana itong itabi. Gagamitin bilang huling alas sa oras ng kagipitan. Pero sa lagay na to, kailangan ko na tong gamitin. Mas mahalaga ang buhay ni Xiao He kaysa sa kahit ano. Anong mabahong amoy to? Hinalong amoy ng insenso at nabubulok na karne. Anong klaseng impyernong lugar to? Tanghaling tapat pero walang katao-tao. Xiao He, magtiis ka pa ng kaunti. Hahanap agad ang ama ng gagamot sa'yo. May tindahan ng gamot, siguradong may manggagamot dyan. Suki, mukhang balisa ka. Naghahanap ka ba ng gagamot o bibili ng gamot? Na-detect ang halimaw na nasa peak foundation establishment stage. 100 taong linta na nag-anyong tao. Katangian. Nababuhay sa paghigop ng dugo at kaluluwa ng mga nilalang. Magaling gumawa ng ilusyon at mang-akit. Klema, takot sa realgar at matinding apoy. Tindero, nagmamakaawa ako, iligtas mo ang anak ko. Huwag kang magmadali. Patingin nga ako. Kaya kong gamutin ang sakit ng anak mo. Nagulat lang ang bata. Nawalan lang siya ng isang bahagi ng kaluluwa. Hindi naman yan malalang sakit. Dito sa akin. May gamot ako na nakakagamot sa nawawalan ng kaluluwa. Tindero, magkano ang gamot na yan? Nagpapatawa ka naman, Suki. Tungkulin ng manggagamot ang tumulong at magligtas. Napakababaw namang pag-usapan ang pera. Hinding-hindi ako kukuha ng kahit isang barya sa'yo. Ang kailangan ko lang ay ang sa anak mo. Kailangang dukutin agad dito sa harap ko. Kulang kasi ako ng isang sangkap. Bagay na bagay ang anak mo para dito. Anong pinagsasabi mo? Pag-isipan mong mabuti. May kalahating oras ka lang. Pagkalipas ng kalahating oras, mawawala ng tuluyan ang buong kaluluwa ng anak mo. Sa oras na yon, kahit bumaba pa ang dakilang bathala, hindi na rin siya maililigtas. Ano ba ang mas mahalaga, ang mata o ang buhay? Ikaw na ang bahalang magdesisyon. Ako. Pumapayag na ako. Pero ibigay mo muna ang gamot. Para makaligtas ang anak ko. Ayan, tama yan. Ang maging bulag. Mas mabuti pa kaysa mawalan ng buhay, di ba? Pwede na. Gawin mo na at dukutin mo na ngayon. Marunong ka palang makisama. Mabuti at hindi ka nagmarunong sa akin. Ang lakas ng loob mong taong lupa ka. Nakuha mo pa akong lokohin. Marami ka nang ipinahamak na tao, halimaw ka. Gusto mo pa pati ang anak ko. Kakatayin kita ngayon din. Anong klaseng kutsilyo yan? Ang kutsilyong to. Pang-utas talaga sa mga halimaw na tulad mo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo kaya hindi ko nakuha ang sangkap. Hahayaan ko kayong mapahamak, Cheng Huang. Hanggat hindi ako mabuhay ng maayos. Isasama kita sa hukay. Ikaw na halimaw na mapanira. Isasama pa kita sa hukay para may kasama ako. Sa tingin mo ba kaya mo ko?
Napatay ang blood-sucking centipede, foundation establishment level kumpleto. Nakakuha ng gantimpala. Bahagyang tumaas ang cultivation sa foundation establishment early stage. Nakakuha ng skill, basic illusion immunity. Chen mo, naglakas loob kang patayin ang tagasunod ko. Sinira mo ang gamot ko. Utos ng Cheng Huang. Sumama kayo at magbayad sa inyong kasalanan. Kung gusto akong patayin ng Cheng Huang, pumunta siya rito ng mag-isa. Ano? Hindi ba pisikal ang mga kadenang ito? Napakakakaiba ng dalawang tinatawag nilang black and white impermanence na to. Kailangan kong makita kung ano talaga sila. Na-detect ang high-level puppet spell, Shadow War Puppetry. Walang epekto ang pag-atake sa katawan ng puppet. Kailangang putulin ang mga shadow wire. Ang tuso mo talagang Cheng Huang ka. Gagamit ka ng dalawang puppet para patayin ako. Tuturuan kita ng leksyon. Masyado kang matapang, hamak na tao. Naglakas loob kang sirain ang mga plano ko ng paulit-ulit. Ako mismo ang dudurob sa iyo hanggang maging alabok. Para mawala ang put sa puso ko. Xiao He, huwag kang matakot. Papapatayin ko lang ang mga halimaw na to. Paggising mo, balik na agad si ama. Umalis ka sa harapan ko. Mga buhay na tao sila mula sa bayan ng Qinghe. Kontrolado lang ang kanilang kaluluwa. Kung lalabanan ko sila, ano na ang pinagkaiba ko sa halimaw na Cheng Huang? Nagtatago ka lang pala sa dilim, duwag. Akala mo ba mapipigilan mo ako gamit ang mga basurang papel na to? Akala mo makakatakas ka pa? Dito ka lang, huwag kang aalis. Dito ka nagtatago, Cheng Huang. Gusto kong makita. Kung ano ka talagang halimaw ka. Ang nagpapanggap na Cheng Huang sa bayan ng Qinghe. Ikaw lang palang kasuklam-suklam na pala ka. Napakapanganib. Na-detect ang Golden Core Stage Monster, Toad Cheng Huang. Babala, nilamon na ng halimaw na ito ang Dragon Vein ng lungsod. Konektado siya sa enerhiya ng buong bayan. Napakalakas niya kapag dito nakikipaglaban. Sinusuri ang kahinaan. Nahanap na ang kahinaan. 3 pulgada sa sentro ng tuktok ng bungo. Kung saan konektado ang monster core at ang kaluluwa nito. Ikaw pala si Chen Mo. Isang hamak na basura sa foundation establishment stage. Pero naglakas loob kang sirain ang mga plano ko. Pinatay mo ang lingkod kong si Tudigong. At winasak mo pa ang avatar ko. Tumanggi ka pang ibigay ang gamot na kailangan ko. Dakila.
Isang halimaw lang ang nakikita ko, nagtatago sa kuweba. Nabubuhay sa pagsipsip ng kaluluwa ng mga inosenteng tao. Kayong mga nagpapanggap na Diyos. Isa-isa niyo akong haharapin. Dapat kayong mamatay lahat. Langgam na hindi mo alam ang kapalaran mo. Ngayon, ituturo ko sa'yo. Ang kapangyarihan ng isang tunay na Diyos. Wala ka nang magagawa. Kundi maghintay na mamatay. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatago mo. Hindi ko na pwedeng patagalin pa ito. Lalong kumakapal ang lason. Kung hihingi pa ako ng ilang hininga, hindi na kailangang siya ang gumalaw. Ako na mismo ang malalason at mamamatay. Dapat akong kumilos agad. Patayin ko na siya agad. Magpapakamatay. Pagbibigyan kita. Ikaw na halimaw na puno ng kasalanan. Padadalhan kita sa kabilang buhay. Basurang nasa simula pa lang ng paglinang. Dahil tinamaan ka ng lason ko. Magdurusa ka ng hindi mo gugustuhing mabuhay. Kahit ano pa. Kailangan ko munang katayin ang palakang ito. Nasa loob lang ang kahinaan ng matandang halimaw na yan. Ibigay mo sa akin. Babala. May nakitang malakas na enerhiya ng dragon na dumadaloy. Ang pangangatawan ng host ay pinipilit na mag-evolve. Abante ng evolve, 30%. 70%. Binabati kita, ang iyong katawan ay umakyat na sa antas ng bronze skin iron bone. Antas ng paglinang ay tumaas. Foundation establishment ay kumpleto na. Nakuha ang selyo ng Cheng Huang. Maaari nang mag-aya. Magkunwaring kabilang sa lahi ng halimaw. Nakuha ang perlas ng proteksyon sa lason. Immune na sa lahat ng lason sa ilalim ng antas ng foundation. Anong nangyayari? Bakit hindi siya mapagaling ng gamot na pambalik ng kaluluwa? May nakitang pinsala sa kaluluwa ng target. Sira ang pinagmulan. Hindi sapat ang bisa ng gamot. Hindi ito magagamot. Paraan ng paggamot. Kailangan ng kapanumbalikan na pill. Para maayos ang kaluluwa. Hinahanap ang impormasyon ng kapanumbalikan na pill. Tanging sa kuweba ng Jingwang lang ito matatagpuan. Kuweba ng Jingwang. Iyon ba ang tinaguriang numero unong sekta ng mga engkanto? Engkanto man o halimaw? Sino man ang humarang sa pagliligtas ko sa anak ko? Kakatayin ko kayo gamit ang kutsilyo ko. Tigil. Lupa ito ng mga immortal. Mga magsasaka lang na may talento ang tinatanggap dito. Anong ginagawa mo rito, hamak na mortal, umalis ka na. Isang kasamahan pala. Pasensya na, medyo nabulag ako. Naririto ka rin ba para sa pagsusulit ng sekta? Magpatala ka rito. Makinig ang lahat. Dahil sa biglaang utos ng elder. Mas maaga ang pagsusulit. Magsisimula na ito ngayon din. Unang yugto, lambak ng makamandag na ulap. Sumunod ang may lakas ng loob. Ang matatakutin, tumigil na at umalis na lang. Ano? Unang yugto ay lambak ng makamandag na ulap. 9 sa 10 ang namamatay doon. Sabi nila, kahit sandata ay kayang tunawin ng lason doon. Hindi ba pagpapakamatay pagpasok natin? Mga basura, hindi nyo kaya ang ganitong pagsusulit. Nangangarap pa kayong maging immortal. Ang kuweba ng Jinwang ay hindi tumatanggap ng kalat. Kung ayaw nyo, bumaba na kayo ng bundok ngayon din. Sasali ako. Matapang ka rin pala. Pero ang magdala ng pampabigat habang naglalakbay sa lambak. Akala mo ba ay pamamasyal lang ito? Huli na ang lahat kapag nakapasok ka na at nagsisi. Bahala na, tutuloy na rin tayo. Ano? Ang barrier ko hanggang dito lang. Mabuti na lang at nakuha ko ang perlas na ito sa palakang iyon. Kung hindi dahil doon, kahit makalagpas man ako.
Si Xiaohi ay tiyak na mapapahamak. May nakalagpas na agad. Ano ang pangalan mo? Chen mo. Paano kang nakalagpas sa makamandag na ulap ng walang galos? Kahit pa may basihan ka sa paglinang. Bakit pati ang bata sa likod mo ay walang galos din? Sumasagot sa elder. Noong nakaraang mga taon ay nakakuha ako ng isang gamit na panlaban sa lason. Ito lang ang makakapagprotekta sa ating mag-ama. Ayos, hindi masama ang lakas ng loob at swerte mo. Tanggap ka na. Simula ngayong araw. Ikaw na ang bagong panlabas na alagad ng kuweba ng Jingwang. Hoy, baguhan. Alam mo ba ang mga patakaran dito? Anong patakaran? Gusto mo ba ng magandang matutuluyan? Gusto mo bang laging makuha sa oras? Ang gamot at batong espiritual para sa paglinang. Dapat ipakita mo ang tamang pakikitungo. Ipakita mo ang katapatan mo. Bakit, ayaw mo? Mukhang gipit ka na nga, matigas pa ang ulo. Dahil hindi mo kabisado ang patakaran. Doon ka na lang tumira. At wag mo na ring asahang makuha ang alokasyon mo ngayong buwan. Bumalik ka na lang kapag nagbago ang isip mo. Pero teka, kung papayag kang ipaalaga sa akin, ang anak mong babae ng ilang araw, kaya kitang lipatan sa mas magandang lugar. Doble pa ang ibibigay kong resources, ano? Matigas ang ulo mo, ah. Kung ganoon, siguraduhin mong nakabantay ka sa anak mo. Kahit pagtulog, wag kang kukurap. Dahil kung hindi, hihihi. Dapat tahimik lang ako sa ginagawa ko. Kapag nakuha ko ang gamot, dadalhin ko agad si Xiaohi paalis dito. Pero kayong mga demonyong nagbabalat kayo bilang mga immortal. Mapilit kayong maghanap ng katapusan nyo. Huwag nyo akong sisihin kung magkagulo. Marami ring naipon na pondo. Kapag nabuo ko ang sapat na batong espiritual, papalitan ko ito ng kapanumbalikan na pill. Kapag naka-breakthrough ako sa antas ng Yuanying, magiging panloob na alagad na rin ako. Tungkol naman sa lalaking walang modo kaninang umaga. Bukas ay ipapadala ko siya sa minahan para magtrabaho. Hahayaan ko siyang mabulok doon. At ang magandang anak niya ay mapapasakin na. Subukan mong pakialaman ang anak ko. Siguradong hindi ka naabot ng gabi. Nasipsip ang dugo ng lobong demonyo sa antas ng Jindan. Lakas ng host, tumaas ng bahagya. Ang cultivation ay umabot na sa simula ng Jindan. Manager Wu, itong alay ngayong buwan. Sa'yo ko unang ibibigay. Ang bote na ipinangako mo sa akin. Hindi na dapat ipagpaliban ang Yang Yan pill. 3 na pala sila. Si Elder, Manager Wu, ay nagkamali sa paglinang. Kinain siya ng sarili niyang lakas ng demonyo. Namatay sa pagdurugo. Napakahina pala niya. Manager Wu pumanaw ng hindi inaasahan. Mula bukas, si Zhang Ji ang pansamantalang papalit sa pwesto niya. Magsilayas na kayo. Ang mga gamot na ito ay walang sapat na bisa. Kailangan ko nang makapasok sa panloob na grupo. Sa panloob na grupo lang, posibleng mahanap ang bakas ng kapanumbalikan na pill. Sa utos ng aking guro, pipili ako ng ilang katulong sa panlabas na grupo. Lahat ng panlabas na alagad pumunta agad sa plaza. Wag kayong magkakamali. Hindi ba tagasilbi lang naman ang kailangan? Bakit parang mga excited kayo? Anong alam nyo? Ang maging tagasilbi sa loob, kahit mababa ang posisyon, ay magandang pagkakataon para makapasok ng tuluyan. Ang batang ito ay may pambihirang talento. Isang bihirang katawang yin. Isasama ko siya sa loob. Bilang personal na tagagawa ng gamot. Anak ko siya.
Hindi siya alagad ng kuweba ng Jingwang. Isang batang babae, anak ng isang hamak na tagalabas ng sekta. Para piliin siya ng tulad kong si Lin Kingsui. Ay swerte na niya sa loob ng 8 buhay. Ibigay niyo siya sa akin agad. Ulitin ko, sabihin niyo sa kanya. Ang batang iyan ay anak ko. Kahit sino ka pa. Huwag na huwag mong susubukang ilayo siya sa akin. Kung ayaw mo sa santong dasalan, sa impyerno ka pupulutin. Isang langgam na baguhan lang sa sekta. Naglalakas loob kang labanan ang genius ng loob ng sekta. Lumuhod ka sa harap ko. Napakaganda ng kaluluwang ito, perpektong sisidlan. Kapag nalinis ko na siya, at nasipsip ko ang kanyang esensya, ang cultivation ko ay aabot agad sa peak level. Siguradong hahangaan na ako ng husto ng aking master. Luluhod ako sa iyo, managinip ka. Ang lulupit niyo talagang mga demonyo. Sinusubukan mong gumamit ng pagkakataon para lagyan ng sumpa. Ang loob ng katawan ni Xiaohe, hindi ba? Subukan mong galawin ang anak ko. Papatayin kita. Ikaw na mababang alupihan mula sa labas ng sekta. Naglalakas loob kang umatake sa amin. Ikaw na halimaw ka. Ang tapang mo ah. Naglalakas loob kang pumatay sa loob ng kuweba ng Jingwang. Ang pagkawala ni Steward Wu ay kagagawan mo rin, tama. Kahit ang mga totoong disipulo ng sekta ay pinatay mo. Sisiguraduhin kong pagpipirapirasuhin kita. Babala, mataas na antas ng panganib. May na-detect na demonyong nasa middle stage ng Yuanying. Kayo na mga demonyong nagpapanggap na immortal. Gusto niyo pang gawing sangkap ang anak ko para sa masamang kulto niyo. Ngayon, papatagin ko ang pugad ng dumi na ito, ang kuweba ng Jingwang. Ang laki ng hangin mo ah. Sobrang yabang mo talaga. Isang langgam na baguhan sa sekta. Naglalakas loob kang magsalita ng ganyan sa isang eksperto na tulad ko. Matikman mo ang galit ko. Sugod. Hindi pwede, ganito lang ay matatalo ako. Kahit na matigas ang balat at buto ko. Maubusan din ako ng lakas. Ang proteksyong harang ng sekta na ito ay kontrolado ng matandang to. Kailangan ko siyang patumbahin muna. Parang langgam na humaharang sa karwahe. Wala ka talagang alam sa tunay na lakas. Matandang hukluban. Papatayin kita. Hangal na mortal. Nagmamadali ka na bang mamatay? Ako na mismo ang tatapos sa'yo. Walang makakaharang sa akin ngayon. Papaano ito posible? Sa tingin mo ba kaya mo akong patayin? Paano? Paano ito nangyari? Ano bang klase ng halimaw ang katawan mo? Kaya mong salagi ng opensa ng aming sword formation. Ikaw na demonyo ka. Naglalakas loob kang sirain ang mahiwagang sandata ko. Gagawin kong miserable ang buhay mo, hahayaan kong masunog ang kaluluwa mo. Sa sakit na hindi matatapos kailanman. Maglaho kang parang abo sa ilalim ng aking espada. Mawasak sana ang kaluluwa mo. Ang mamatay sa ilalim ng aking sandata, ang Red Flame Sword, ay isa ng malaking karangalan para sa'yo. Sugod. Ngayon tingnan natin. Kung gaano katigas ang sirang espada mo. O mas matalas ba ang kutsilyo ko pangkatay ng baboy? Matandang hukluban kung hindi mo ako mapatay. Ako ang magpapadala sa iyo sa kabilang buhay. Babala, sobrang delikado. May nagising na halimaw sa malalim na parte ng kuweba ng Jingwang. Target, ang puno ng Jingwang. Middle stage ng transformation.
Isa ka ngang matandang halimaw. Pero mukhang wala siyang planong harapin ako ng personal. Ikaw, hindi mo ako kaya. Ang Panginoon ng kuweba ay nakatutok na sayo. Hindi ka makakatakas sa akin. Patayin ang demonyo na nasa antas ng Yuanying mid-stage. Kinakalkula ang gantimpala. Ang antas ng kultibasyon ay umabot sa Jindan Perfection. Nakuha ang artepakto, Wufeng Boat. Mag-iniksyon lamang ng espiritual na lakas para mapatakbo ito. Kayang maglakbay ng 10,000 milya sa isang araw. Nakuha ang gamit. Mapa ng sentrong bahagi ng kuweba ng Jingwang. Naglalaman ng lahat ng mga pasukan at kahinaan ng pormasyon sa loob. Matandang demonyo. Akala mo ba ay tatakbo ako? Ang gamot na makapagliligtas sa anak ko ay nasa kamay mo. Hindi mo na kailangang hanapin pa ako. Ako mismo ang pupunta riyan para tapusin ka. Kukunin ko ang buhay mo. Hoy, Junior. Saan ang punta mo at nagmamadali ka yata? Hindi mo ba naisip na huminto muna at magpahinga? Hayaan mong paglingkuran kita ng maayos. Siguradong ikagiginhawa mo iyan. Isa na namang halimaw. Wala kang modo. Gusto mo bang masaktan ng higit pa? Hayaan mong tuparin ko ang hiling mo. Tamang-tama, ipadadala na kita sa kabilang buhay. Ibigay mo sa akin. Inaabsorba ang dugo ng ahas na demonyo sa late-stage Yuanying. Nag-breakthrough ang antas ng kultibasyon. Antas ng Yuanying simula. Mukhang hindi ka nakuha ng mga bayarang babaeng yon, ano? Ang pagpatay sa iyo ay dapat na maging karangalan ko. Mukhang matigas ang laman mo. Siguradong napakasarap mong nguyain. Pinatutulo mo na ang laway ko. Kailangan kong humanap ng angkop na lugar para tapusin ang halimaw na ito. Tingnan natin kung gaano mo katagal kayang tumakbo, bata. Hindi pwedeng masayang ang dugo ng halimaw na ito. Habang dumadami ang aking lakas, mas tumataas ang tsansa kong matalo ang matandang demonyo na yon. Inaabsorba ang Yuanying Perfection. Dugo ng alakdan. Nag-breakthrough ang kultibasyon sa Yuanying mid-stage. Ang lakas naman ng lalaking ito. Nakapasok ka pala rito. Ang dugo mo. Sa huli, akin pa rin ang pakinabang nito. Ang dalawang gustong kumain sa akin. Naghintay na sila sa iyo sa ilalim. Ipapadala na kita roon. Ang daming sapot ng gagamba. Baka isa lang itong ilusyon. Wala kang alam sa tunay na lakas. Ang lakas naman ng halimaw na babaeng ito. Kailangan kong makaisip ng paraan para mapalapit sa kanya at atakihin siya. Hindi. Inaabsorba ang dugo ng gagambang halimaw sa Huashen early stage. Nag-breakthrough ang kultibasyon sa Yuanying Grand Perfection. Matapang na langgam. Naglakas loob kang patayin ang tatlo kong tagapangalaga. Hindi kita patatahimikin. Hanggat hindi ko nadudurog ang bawat buto mo. Dito mismo sa aking. Jingu ang Great Formation, maging abo ka na. Hindi ko alam kung anong kakaibang bagay ito. Hindi pwedeng makulong si Xiao Hirito.
Mabuti na lang at naipailabas ko na si Xiao hinang maaga. Gusto mo akong gawing gamot, matandang demonyo? Nananaginip ka ng gising. Mangmang na mortal na langgam. Ito ang aking pangunahing artepakto, ang Golden Bell of Suppression. Huwag mong sabihing ikaw na nasa antas ng Yuanying. Kahit pa ang isang eksperto sa Huashen na makulong dito, ay hindi na makakaalis pa. Ikukulong kita rito sa loob ng 3 araw. Hahayaan kitang panoorin ang sarili mong katawan na unti-unting natutunaw at nagiging dugo. 3 araw. Tignan natin kung ang artepakto mo ay tatagal ba ng 3 araw sa akin. Mabuti na lang at matigas ang katawan ko. Kung hindi, baka maging malapot na dugo na lang ako. 3 araw na, pero hindi mo pa rin ako magawang gawing dugo. Langgam. Ikaw ang naghanap nito. Langgam, ito ang kabayaran sa kahambugan mo. Magdusa ka sa loob ng aking apoy ng paglilinis. Ang laman at kaluluwa mo ang magiging pinakamainam na pampalakas para sa aking bronze bell. Hindi pwede. Hindi ko pa nahahanap ang gamot para kay Xiaohe. Pangako ko sa kanya. Paggising niya, makikita niya agad ang tatay niya. Matandang halimaw, hindi pa kita napapatay na demonyo ka. Paano ako matatapos ng ganito lang? Ang aking bronze bell. Ikaw. Paano mo nagawang sirain ang aking pinakasagradong sandata? Maliit na tao. Hahabutin ko ang kaluluwa mo. At pahihirapan ka sa apoy sa loob ng libo-libong taon. Ayos yan. Tignan natin. Kung gaano katigas ang sandata mo. O mas matigas pa ang mga buto ko. Hangal at mapangahas. Nasa antas ka lang ng Yuanying. Pero gusto mong salubungin ang aking selyo ng pagpuksa. Maging laman na lang kayong pareho. Hindi maaari. Sinangga mo ang aking selyo ng pagpuksa gamit lang ang iyong katawan. Ito. Ito ang sandatang binuo ko mula sa 1,000 kaluluwa. Matandang halimaw. Kulang pa ang lakas mo. Sugod. Isang tao lang. Paano ito nangyari? Tao ba talaga ang nilalang na ito? Paanong ang katawan niya ay kasing tigas na nito? Lahat ng mga alagad sa loob, makinig. Ilabas ang sumpa ng 10,000 demonyo. Patayin niyo siya. Anuman ang kapalit. Magaling. Hindi ko na kailangang isa-isahin ang paghahanap sa inyo. Matandang halimaw, ibabalik ko na sa iyo ang basurang ito. Hindi maaari. Ang pinsalang natamo ko sa pagsangga sa selyo. Ngayon pa talaga lumala. Hindi pa ito tapos. Kailangan kong makitang mamatay ang halimaw na yan. Kailangan kong aminin, malakas ka. Higit pa sa inaasahan ko. Hindi mo lang sinira ang sandata ko. Pinabagsak pati ang pormasyon ko. At ginawa akong ganito kapahiya-hiya. Talagang napagalit mo ako. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Kahit gaano ka pakalakas sa harap ng tunay na anyo ko. Isa ka pa ring hamak na langgam. Sa wakas, napilitan ka na ring ipakita ang tunay mong mukha, demonyo ka. Na-activate ang pinakamalakas na mapanganak, target na nakalock. Kahinaan na lock, balangpan. Ito ang tanging koneksyon ng kaluluwa at katawan ng demonyo. Masyadong malayo. At napakalakas ng gintong liwanag na yan. Hindi ko man lang malapitan. Hindi ko na mapigilan ang mga pinsala sa katawan ko.
Kunti na lang din ang natitirang enerhiya ko. Isang pagkakataon na lang, isusugal ko na. Maliit na langgam na sumasalungat sa agos. Durugin na kita ng pino. Para makapaghiganti ang loob ko. Ikaw, paano mo nalaman? Hindi. Hindi maaari. Ako ay may dugong tunay na dragon. Hindi ako matatalo ng isang hamak na tao. Kailangan kong mahanap ang kapanumbalikan na pill para iligtas si Xiaohe. Napatay si Jinwang, ang dragon sa gitnang antas ng pagpuksa. Kinakalkula na ang gantimpala. Nakakuha ng malaking karanasan. Umasa sa simula ng antas ng pagpuksa. Nakuha ang token ng kalangitan. Mabubuksan na ang daan patungo sa kailaliman ng Taiksu. Makakuha ng mga yamang langit. Damong siyam na buhay. Maaaring pansamantalang patatagin ang pinsala sa kaluluwa. Lahat ng kapanumbalikan na pil na niluto sa kuweba ng Jinwang ay ipinadala bilang alay sa kailaliman ng Taiksu. Kailangan ko munang pagtiyagaan ito. Kumalma ang kaluluwa niya. Pero hindi pa rin sapat. Kailaliman ng Taiksu. Mukhang kailangan ko na silang harapin. Xiaohe, kahit na kailangan kong gibain ang langit. Kukunin ko ang gamot para iligtas ka. Natukoy ang venerable apat na direksyon, antas demon. Langgam sa ibaba. Paano mo nagawang pumasok dito sa kailaliman ng Taiksu? Hindi mo karapat-dapat na tumapak sa lugar na ito. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Aya, Dongji. Huwag kang padalos-dalos. Hindi madalas makakita ng lalaking tulad nito. Ang alab ng kanyang dugo at lakas. Sayang naman kung papatayin na lang agad. Sayang talaga. Hayaan mo munang paglaruan ko siya ng kaunti. Isa na namang haharang na demonyo. Gusto niyo akong kainin? Tingnan natin kung kasing talimban ang ngipin niyo ang yabang niyo. Langgam. Pumasok ka ng walang permiso. Kamatayan ang nararapat sa iyo. Ang bigat naman ng espada na to. Kung sasalubungin ko ng harapan, kahit bakalang katawan ko, tiyak na masasaktan ako. Hindi pwedeng basta sumugod. Kailangan kong lumapit at atakihin mismo ang katawan niya. Hangal na langgam. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Ha? Nabaliw na ba siya? Kusa pa siyang lumalapit. Ayos din ang langgam na to ah. Ikaw na langgam. Paano mo nagawa? Na lumakas ng ganito? Kinakalkula ang gantimpala. Nakaakyat sa antas ng pagpapakita ng espiritu. Ang galing mo namang bata ka. Ang husay mo lumaban. Pero, hindi ako tulad ng mga troso na yon. Na puro lakas lang ang alam. Boy, tikman mo ang apoy ko. Diyan ka lang at mag-enjoy. Hindi mo kailangan ng matagal. Ang katawan at kaluluwa mo ay gagawing purong enerhiya. At magsisilbing masarap na pagkain ko. Lahat ng demonyong gustong kumain sa akin, pinatay ko na. Ikaw ang susunod.
Mula nang dumaan ako sa kampanilya ng puno ng Jingwang. At sa apoy na sumunog sa akin. Plus nadagdagan pa ng 2 beses ang level ko. Ang bakal kong katawan ay mas matibay kaysa dati. Hindi maaari to. Ang apoy ko. Kahit kapareho ko ng antas ay hindi makakatagal dito. Ikaw. Paanong kaya ng katawan mong sipsipin ang apoy ko? Hindi masama ang lasa. Kahit na medyo mainit-init pa. Meron pa ba, palabas ka pa ng marami? Halimaw. Ang halimaw na to. Kaya niyang lamunin ang apoy ko. Hindi ko siya kaya sa dikitang labanan. Takas na. Ngayon ka lang tatakbo. Huli na ang lahat. Tumigil ka riyan. Gusto mo akong kainin, heto, ihahanda ko ang pakpak mong pang-ihaw. Sinasipsip ang lakas ng 4 na venerable. Ang cultivation ko ay umabot na sa huling yugto ng pagiging Diyos. Lintik na yan. Direktang pag-atake sa kaluluwa ang gamit niya. Parang mabibiyak na ang ulo ko sa sakit. Tinamaan ako ng sumpa at gulo ng kaluluwa ng matandang to. Sa isang kisap mata. Ang kaluluwa mo ay magiging parang babasaging kristal na madudurog. Ang anak mo ay may dalisay na ing nakatawan. Napakalakas na enerhiya para sa akin. Kung ibibigay mo siya ng kusa, baka mas mabilis at hindi masakit ang kamatayan mo. Kung hindi, ang kaluluwa mo ay dahan-dahang gagawing alikabok sa gitna ng walang katapusang paghihirap. Kayong mga demonyo. Huwag na huwag niyong gagalawin ang anak ko. Dadaan muna kayo sa bangkay ko. Matigas pa rin ang ulo kahit nasa bingit na ng kamatayan. Wala nang saysay ang usapan. Durugin na ang kaluluwa niya. Ang malay ko. Pumapalya na. Hindi pwede. Naghihintay pa si Xiaohi sa akin. Hindi ako pwedeng matapos dito. Sa loob ng makapangyarihang sapot nila. Mas bibilis ang pagkasira ng kaluluwa ko ng 100 beses. Hayaan mong patugtugin ko ang huling kanta para sa'yo. Ihatid na siya sa kabilang buhay. Hindi pwede. Kapag nagpatuloy ito, hindi aabot ng 10 hinga. Ganap na madudurog ang kaluluwa ko. Apektado na ang pandinig ko. Kung ganun, huwag mo na lang pakinggan. Basta may sapat na galit. Mararamdaman ko rin ang lahat. Nahanap na kita. Lumabas ka dyan, duwag. Ano, nasira niya ang harang ng langit. Wala nang ibang paraan ang mga halimaw na to. Huwag na huwag niyo siyang sasaktan. Umalis ka. Iwan mo ang buhay mo sa akin.
Matandang halimaw, ibigay mo sa akin. Sinasipsip ang lakas ng venerable ng kanluran. At ang enerhiya ng venerable ng hilaga. Ang cultivation ko ay nakalagpas na. Sa yugto ng paglilinis ng kahungkagan. Napakababa mong langgam sa mundong ito. Naglakas loob kang putulin ang aming banal na katawan. Kung hindi ko paghihiwalayin ang kaluluwa mo, hindi mababawasan ang puot sa puso ko. Napakalaki ng katawan ng demonyong ito. Walang epekto ang mga tira ko rito. Kung lalabanan ko ng harapan, talo ako. Hindi na pwede ang ganito. Mauubos din ako sa huli. Natukoy ang matinding kagustuhang manalo ng host. Binubuksan ang nakatagong kakayahan ng pinakamalakas na scroll. Aktibado. Ubusin nito ang kalahati ng dugo at buhay mo. At isang beses lang ito pwedeng gamitin. Sigurado ka bang gagamitin mo? Simulan na. Simulan na ang lahat. Lahat kayo, tapos na ang oras nyo. Patayin na ang apat na venerable. Nakatanggap ng malaking karanasan. Ang cultivation ay umabot na sa rurok ng paglilinis ng kahungkagan. Nakatanggap ng gantimpalang banal na kristal ng enerhiya. Ngayon na. Sipsipin ang kapangyarihan sa loob ng kristal. Para sa mga peking Diyos na ito. Sumisipsip ng banal na enerhiya. Nagbabagong anyo ang katawan ng host. Katawan na walang kamatayan. Ang cultivation ko ay nakalagpas na. Sa yugto ng Grand Mahayana. Isang hindi pa nararanasang lakas. Ang dumadaloy sa bawat ugat ng katawan ko. Ayos. Sakit. Isang kawan ng peking Diyos. Nangahasan pang tawaging mga tunay na immortal. Ngayon, ako ang magpaparusa sa inyo para sa langit. Para ipadala kayo sa inyong katapusan. Lumabas kayong lahat at tanggapin ang kamatayan. Tiningnan mo, nakarating ka pa rito. Medyo may kakayahan ka rin. Lene. Pero, lahat ng ito ay hanggang dito na lang. Iniisip nyo bang matatalo nyo ako sa dami? Kung ilan kayo, ganoon din karami ang papatayin ko.
Ang mga ito'y hindi mauubos. Kailangan kong pumasok at patayin yung nilalang na nagbibigay ng utos sa likod. Gaano man kalaki ang insekto pa rin ito. Sa kalangitan at sa ilalim ng lupa, kayong mga langgam. Ang inyong landas ay nagtatapos dito. Iniisip nyo bang dahil lang sa mataas ang pwesto nyo? Mga Diyos na kayo. Ngayon, ako ang bababa at yuyurakan kayong lahat. Karaniwang tao. Ang iyong katawan ay nabahiran ng napakaraming kasalanan. Lumuhod ka at tanggapin ang paglilinis ng ampon upang mahugasan ang iyong kasalanan at makamit ang buhay na walang hanggan. Kung hindi, ganap kang mawawala. Itong halimaw na nagkukubli pero kitang-kita naman. Nangahas pang mag-impose sa akin. Bumaba ka tanggapin ang kamatayan. O ako ang aakyat at papatayin ka. Matigas ang ulo. Babala. Ang mataas na antas ng alchemy ay sumisira sa kaluluwa. I activate ang sapilitang paglaban. Hay, muntik na akong maloko ng matandang ito. Nais pa ring kontrolin ang pag-isip ko. Napakalakas mong sirain ang divine light ng aking paglilinis. Dahil hindi mo gustong tanggapin ang paglilinis. Kung gayon, ako mismo ang dudurog sa iyo. CJ. Di pala, kaya pala nagtatago ka lang. Isang dambuhalang alupihan ka pala. Kayong mga langgam sa ilalim ng lupa. Gamitin ang iyong laman at dugo upang patayin ang galit ko. Ang aking libu-libong paa ay hindi masisira. Magpumiglas ka na lang sa desperasyon. Kailangan kong lumapit at makipaglaban. Hanapin ang puso ng halimaw. Isang tama lang, patay na. Matandang halimaw. Hamon buhay ka. Bobo. Iniisip mo bang ang kahinaan ko ay matatagpuan sa ganitong lantad na lugar? Ikaw na langgam ang naglakas loob pang patayin ako. Bawat isa sa mga paa ko ay matigas na bakal. Kaya mo bang hiwain? 1,000 paa ba? Ngayon, tignan natin. Kung mas marami ang paa mo, o mas mabilis ang kutsilyo ko. Anong klaseng kutsilyo ang hawak mo? Paano mo nasira ang depensa ko? Pinahiya mo ako. Ikaw na baliw. Papatayin kita. Hambog na langgam. Nasaktan mo ako ng husto. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Tikman mo ang aking Hongchen Wanxiang Shentong. Huwag ka nang magpumiglas. Isang karaniwang tao lang. Paano mo matatanggihan ang pagkalunod sa sanlibutang mortal? Ano itong lugar? Hindi ba ako nilamon? Nang dambuhalang alupihan sa bibig nito. Wala nang labanan dito. Habang buhay ka nang mananatili dito. Amin lahat ang ikaw. Gawin mo ang anumang gusto mo. Ang labas na mundo ay puno ng hirap. Manatili ka na lang dito kasama kami. Tunay ngang libingan ng mga bayani ang malambot na bayan.
Pero, hindi ako bayani. Isa lang akong mamamatay baboy. Ang bilis mong nabasag ang erotic array ng venerable na ito. Kakaiba. Nakita mo. Ito ang napakagaling na kapanumbalikan na pill. Ang tagal mong nagtrabaho. Di ba para rito? Kapag kinain ito ng anak mo, gagaling agad ang kaluluwa niya. Makakaakyat pa siya at magiging immortal. Buhay na walang hanggan. Hindi lang yan. Ang lahat ng kayamanan sa langit. Kunin mo lang ang gusto mo. Sapat na para maging mayaman ka sa inyong lugar. Hindi mo na kailangan magpakahirap sa pagkatay. Ang buhay ng anak ko, ako mismo ang magliligtas. At ang buhay mo, ako rin ang kukuha. Matandang halimaw, mayroon ka pa bang ibang gimmick? Ilantad mo na. Mabuhay ang kamahalan, libong taon, libo-libong taon. Ikaw lang ang tanging pinuno sa langit at lupa. Ang kalooban mo ang kalooban ng langit. Mabuhay ang kamahalan, libong taon, libo-libong taon. Nakita mo. Ang mga taong kinamumuhian mo, lumuluhod na sa paanan mo. Kung gusto mong mamatay sila, mamamatay sila agad. Kung gusto mong mabuhay sila, sila ay mabubuhay. Nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan. Ikaw ay isang Diyos. Ano man ang gusto mong gawin, gawin mo. Wala nang makakapigil sa'yo. Wala nang makakasakit sa'yo at sa anak mo. Kailangan mo lang tumango. At aminin na ikaw ang may-ari dito. Ang lahat ng ito ay magiging sa'yo. Tanggapin mo ang kapangyarihang ito. Ikaw ang magiging pinuno ng buong mundo. Ako ay isang hamak na mamamatay baboy. Wala akong interes na maging pinuno ng lahi ninyong mga demonyo. Nabasag mo pala ang aking aray ng 10,000 ilusyon ng pulang alikabok. Ito ang tunay na ako. Ikaw. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ay isang totoong immortal. Kung totoong immortal ka at immortal ka nga. Ngayon, papatayin ko ang isang immortal. Mamatay ka. Nakita sa loob ng dambuhalang alupihan. 1,000 taong pildoras ng demonyo. Ang kapangyarihan na nasa pildoras ng demonyo na ito ay napakalaki. Sapat na para mapabilis ang aking cultivation. Napatay ang dambuhalang alupihan sa huling bahagi ng mahusay na pagpatay. Nakakuha ng malaking karanasan. Ang cultivation ay sumulong sa maagang yugto ng transcending tribulation. Nakakuha ng item, 1,000 taong pildoras ng demonyo. Kayang palakasin ng husto ang cultivation. Maaari ding gamitin bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng nangungunang elixir. Ang hamak na mortal ay naglakas loob na patayin ang immortal venerable sa ilalim ng emperador na ito. Ito ba ang nakatayo sa pinakamataas?
Ang pinakamakapangyarihang matandang halimaw. Patayin ang halimaw na ito. Kunin muli ang pildoras ng demonyo. Ang mga langgam sa ibabang mundo ay naglakas loob na guluhin ang banal na Panginoon. Ibigay mo agad ang pildoras ng demonyo. Lumuhod at humingi ng kapatawaran. Hindi pa rin sapat ang lakas ko ngayon. Ang mga demonyong ito ay mas malakas kaysa sa dambuhalang alupihan. Pero sumusunod lang sila sa utos. Kung gusto kong iligtas ang anak ko, at patayin ang pinakamalakas na demonyo sa loob ng templo, kailangan ko pa ng mas malakas na lakas. Kuya, ano yang kalokohan mo sa langaw na yan? Diretsuhin na lang at durogin siya. Agawin ang demonyong elixir, tapos na. Gusto mo ng demonyong elixir? Nasa sa inyo na kung may lakas kayong kunin ito. Babala, ang napakatinding kapangyarihan ng demonyo ay bumabangga sa mga meridian. Ang katawan ng host ay pilit nililinis. Ang baliw na ito, nilulunya mismo ang pinagmula ng demonyong elixir ni Juan Faxianzon. Hindi kaya gusto niyang sumabog sa sarili niya. Ha? Binabati kita, host. Matagumpay mong nakuha ang demonyong elixir na 1000 taon na. Nakapasok sa susunod na antas. Sakto sa perpektong pagkakabuo ng yugto ng pagdaan sa kidlat. Sadyang nilalaro ang emptiness. Kahit makapasok ka sa susunod na antas, ano naman ngayon? Pagsasama-samahin ang libo-libong halimaw sa malabanal na hanay. Kayong mga huling nakaharang. Magaling. Subukan niya ng matanda. Kung gaano kalakas talaga ang kapangyarihan sa yugto ng pagdaan sa kidlat. Magkakaugnay ang mga formation ng mga halimaw na ito. Hindi sila iiwan kahit isa. At lahat ng atake ng iba pang halimaw ang sasalo. Hindi pwede ang ganito. Kailangang basagin muna ang kanilang eye of formation. Langaw, nakatatlo ka na. Laban na. Ikaw na malinaw na. Tatlo rin ang ibinigay sa matanda. Ang mga formation mismo, siya pa ang nakabasag. Bilisan inyong umurong. Ngayon lang kayo tatakas. Hatid ko kayo hanggang dulo. Ito ang lakas sa ibabaw ng pagdaan sa kidlat. Lakas ng matandang halimaw na yon. Xiaohi. Hindi. Nakita ko na rin sa wakas ang kapanumbalikan na pil. May iba pa bang tricks ang matandang ito? Gawin mo na ang lahat. Susundan kita hanggang dulo. Sa ilalim ng batas ng langit. Ang lahat ay walang saysay na pagpupumilit. Ang pakiramdam na yon sa tatlo. Parang tinatadtad ka ng libo-libong kutsilyo sa walang hanggang dilim. Sa ilalim ng paglunok ng aming banal na Panginoon. Ang iyong matibay na katawan ay pinahahaba lang ang sakit mo ng walang hanggan. Kung may lakas ka, tuluyan mo na akong durugin. Huwag mo akong paikutin. Tatadtarin kita, matanda ka. Sabi ko na sa harap ng batas ng aming banal na Panginoon. Lahat ay walang saysay. Ang kutsilyo mo, ang kamao mo. Puro hungkag na pagpupumilit lang. Malalaman mo agad. Ang pagkalimot ang tunay na ganap na paglubog.
Lahat ng ginagawa mo ngayon, baliwala lang. Hihilahin ng aming banal na Panginoon ang iyong pag-iral. At buburahin ito ng tuluyan sa mundong ito. Buburahin pati ang alaala ng pag-iral ko. Paano mangyayari yon? Hindi ang mga alaalang ito. At lahat ng naranasan ng matanda. Paano pwedeng mabura? Ang anyo ni Xiaohe, ang Xiaohe na yon. Bakit parang malapit ko nang hindi na maalala? Hindi. May anak pa akong babae na ang pangalan ay Xiaohe. Gusto mo akong kalimutan, pati ang pangarap para sa anak ko. Matandang halimaw, gusto mong burahin lahat ng akin. Para makalimutan ko kung sino ako. Ayos. Dahil akala mo walang saysay ang lahat ng naranasan ko. Sige, sunugin na lang ng matanda ang lahat ng ito. Mga halimaw na nasa pinakahuli na, magising kayo. Gisingin niyong lahat ang matanda. Ito ang puwersa ng sanhi at bunga. Mga langaw, ano bang balak ninyong gawin? Lutuin niyong lahat. Talagang sinunog niya ang lahat ng sanhi at bunga niya. Baliw ka, ikaw na baliw na walang hinto. Sa lahat ng pinagdaanan kong ito sa pagsasanay. Ayokong. Kayo pala ang mga huwad na albularyo at Diyos-Diyosan. Napilitan niyong humakbang ang matanda hanggang dito. Akala mo dahil lang sa isang hampas mong galing sa 3 ruta ng paghahanap. Masasaktan mo na ang banal na Panginoon. Ang banal na Panginoon ay ang langit na siyang may hawak sa lahat ng batas. Ikaw na langgam. Ang langit. Isa ka lang alikabok sa ilalim ng langit. Sa buhay kong ito, nakapatay na ako ng baboy at nakapugot na rin ng mga halimaw. Ngayon gusto kong subukan kung kaya bang magsugal ang galit ng langit. Pati langgam na gaya mo, nang angahas pang lumaban sa langit na kapangyarihan. Hindi mo akalain, tunay na dalisay na yun pala ang katawan niya. At may ganitong perpektong sisidlan. Ako mismo ang bababarito sa katawang ito. Ginalaw mo si Xiaohe. Hihiwain kita ng buhay. Lumapit ka rito, asong ulol. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Xiaohe, kumapit ka. Kahit kailan, huwag mong hayaang makontrol ka niya. Tatay ang sasagip sa iyo ngayon. Tao, hanggang dito na lang ang laban mo. Ang anak mo ay naging isa na sa banal na Panginoon. Mahalaga sa iyo ang anak na ito, ano? Ngayon ang katawan niya ang sisidlan ng banal na Panginoon. Kapag sinaktan mo ako, mauna munang maglaho ang kaluluwa niya ng parang abo at usok. Habang buhay na hindi na makakawala. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng asong matanda na ito. Pero paano kung totoo? Di ako na ang personal na papatay kay Xiaohe. Paano ka pabababa ng kamay? Di lumuhod ka ng maayos at tanggapin mo. Pwede ko pang pag-isipan na bigyan ka ng mas maraming sandali ang kaluluwa ng anak mo. Habang pinapanood mong matapos ang huling yugto. May lakas ka pala, pinapasasakit mo ako ng ganyan. Pero kung isang hibla man ng buhok ng anak ko ang masaktan mo, lalaban ako hanggang sa mahawi ang kaluluwa at kalat ang anyo ko. At dudurugin ko rin ang mga buto mo hanggang maging abo. Ang tapang mo hanggang dulo na, malakas pa rin ang loob. Tignan niya natin kung kaya ng katawan mong bakal at hindi nabubuo. Na matagal akong pigilan ang mga atake mo. Hindi ako makakagalaw ng kutsilyo. Hindi pwedeng masaktan si Xiaohe. Kaya ko pa naman tiisin. Pero wala na akong tiyagang makipagtagalan pa sa'yo. Ang susunod na tama ang magpapadala sa'yo sa kabilang buhay. Mabura ka na sa ilalim ng mga batas ng banal na Panginoon. Xiaohe. Patawad, anak. Babala, paubos na ang lakas ng host. Nai-unlock ang huling paraan.
Nasusunog na kapalaran. Pinutol ang sanhi at bungang linyang pang-aagaw ng katawan. Nasusunog na kapalaran. Pinutol ang sanhi at bunga. Natagpuan ko na. Baliw ka na talaga. Anak mo iyan. Gusto mo bang ikaw mismo ang pumatay sa kanya? Tapos na ang lahat. Sa wakas makakauwi na kami ni Xiaohe. Boss, 5 gin ng baboy. CJ. Gutom na ba si Xiaohe? Nilabas ko na ang buto para sa'yo. Pakuluan mo sa gabi at inumin mo ang sabaw. Opo, ama. Hintayin mo lang, gagawin ko itong maliit na tao. Xiaohe, tigil na sa laro. Pulutin mo na ang mga gamit mo at umuwi tayo para kumain. Opo, ama. Uwi na tayo.